Hi guys, thank you so much for clicking the video. So for today's vlog guys, let's talk about gout. Okay, tama kayo guys. Let's try to focus naman sa health din. Hindi lang naman tayo puro interview or sweldo tungkol sa about sa call center. Because I think guys, importante rin na as a call center agent, okay, or representative, we have to also focus about gout, about our health. Technically, okay, overall health natin bilang call center agent. So, now guys, mag-focus muna tayo sa gout. Why gout? Kasi guys, nakaka-surprise na me as a working sa call center, napakarami na akong kakilala na merong mga gout. Okay. Guys, I myself, 40 years old na ako, pero fortunately, wala pa naman akong gout. Okay? Pero meron ako mga kakilala sa call centers, 30 years old pa lang. 30 years old, may 40 years old, and at the same time may 20, as young as 20 years old, mga 28, may mga gout na sila. Okay? So, that's kind of surprising. So, hopefully guys, this vlog can help you out. Okay? So, bakit nga ba nagkakagout ang tao? Well, nagkakagout ang tao kung mataas ang uric acid. Okay? Ngayon, yung uric acid na yan, nakukuha natin yan most of the time sa food. Okay? Sa food natin, pag mataas yung purines, yung sinasabi nila, lalo na kung ang kinakain mo raw is shellfish, okay? Seafoods, ganyan, tas yung mga matataba, right? Kasi mataas yung purines niyan, kagaya ng mga red meat, okay? Ng karne ng baka, karne ng baboy, pero pwede din siguro yung baboy at saka yung chicken, pero yung mataas talaga guys is yung karne ng baka. Okay? And also guys, lalo na yung mga intestines, yun talagang nakaka-increase ng uric acid yon. Okay? So, pag tumaas kasi guys yung uric acid sa katawan, nahihirapan i-filter out yan ng ating mga kidney to a point na nagiging crystallized na sila. So, pag naging crystallized na, yun yung problema na kasi start na yan dumikit sa ating mga joints, okay? Sa mga buto. Okay? Yan. Tapos, at the same time guys, minsan, madalakas din tayo kumain ng matamis, diba? So, even though hindi siya uric acid, lumalapot pa rin yung dugo mo kasi nga, you know, yung matamis is somehow, nakakapahirap rin yan sa kidney natin, diba? So, that's why, pag nagsobra-sobra na yung mga yun, nag-start nang maging problema sa kidney natin and nakakaroon ng gout yung tao dahil yun na nga nagki-crystallize na yung mga purines, okay, yung uric acid mo, at yun na nag-i-start na siyang maging bukol sa iyong. At most of the time guys, makikita mo na yung taong mataas yung uric acid, normally una silang nakikita sa paa. Okay? Kasi normally yung hinlalaki ng paa, di ba, lumalaki na siya. So, pag ganun na kasing situation, guys, ibig sabihin, sobrang taas na ng uric na yon na nagko-consolidate na lahat sa paa, nagiging visible na siya. So, yun yung mahirap nang tanggalin. Okay? So, guys, paano nga ba nagkakaroon? I think it's better if we discuss that. Paano nga ba, nagkakaroon ng gout? Okay, tumataas yung uric ng isang call center agent. Kasi most of the time guys, I believe number one is walang time magluto, okay, ng tamang food. Okay, hindi na tayo nakakakain ng gulay, 'di ba? Kasi kung tama yung food na ginagawa mo, na linuluto mo, kompleto yan. May mga karne siya, at the same time may mga gulay. Mostly naman kasi mga Filipino food is mostly magulay siya, no? So dahil nga since hindi na tayo call center agent ka, na nagtatrabaho ka na maayos, talagang minsan wala ka ng time magluto, hindi ka na makabili ng mga tamang sahog, okay? So, bumibili ka na lang sa labas ng fast food, hamburger, ganun. Tapos,
yun na, kung ano-ano lang nabibili mo, high in sodium, high in sugar, so yun, nakakadagdag yun. Tapos syempre hindi pa tayo nakakatulog minsan ng maayos, so lahat ng yun nakaka-take effect. Okay, so yun, walang tayo magluto. Pangalawa guys, walang exercise. So alam nyo naman, minsan pag sobra-sobra na yung stress ng natin, so minsan gusto na lang natin matulog diretso no? So of course, kung wala kang exercise, walang time mag filter out ng dumi yung katawan mo sa paglabas gaya ng pawis, 'di ba? So hindi na tayo pinapawisan, yun yung isa sa mga reasons, okay? Tapos higit sa lahat, ang nakikita ko talaga guys, ito talaga possible reason kaya talagang mataas ang uric is that hindi yung most nakakilala ko na may uric is mahilig sa energy drink, yung mga Sting, yung mga alam mo yun, yung talagang high carbonated soft drinks, ganun. Pero talaga grabe is yung energy drink kasi guys, sobrang tamis nun. Okay, talagang unnatural yun. So talagang nahihirapan talaga yung kidney na lusawin yun, okay, or na-filter out. So syempre kung lagi mong iniinom yan araw-araw, pag inaanto ka, energy drink ka, yan talaga, okay, ano na siya, magiging problema mo talaga si uric. Okay? Pagkatapos niyan, alam nyo naman na mahilig din tayong uminom. Yan, isa pa sa reason. Kasi stress out sa trabaho, nagkayaan uminom, ayan na, iinom na yung mga yan. May mga alak, lalo na yung beer, Red Horse, or of course yung mga Alfonso. Okay? Well, ano rin naman ako dyan. Isa rin ako sa mga minsan may inom-inom but not all the time. Pero yan na nga, yung iba kasing kaibigan natin sa call center world ay talagang minsan napapasobra naman sa inom. Kaya yan guys, lumalala, nakakataas talaga ng uric acid yan. And syempre kung umiinom ka, biglang o-order ka ulit ng sisig. Yan ang matindi dyan. Okay? So guys, yun yung nakikita kong mga probable cause, okay, kung bakit tumataas yung uric, nagkaka-gout yung mga kasamahan natin sa call center. Okay? So ano ba yung dapat gawin guys? Okay? First of all guys, back tayo sa basic. Okay? So kung hindi man natin kaya guys magluto, 'di ba? Kasi minsan wala tayong oras, try na lang natin guys bumili ng mga fruits. Okay? Hindi naman sobrang tatamis sa mga fruits. Focus lang tayo sa mga fruits na may vitamin C. Okay? Mataas yung vitamin C kagaya ng mga dalandan. Yan, minsan magtimpla tayo ng calamansi juice, ganun. Okay? Diba? Tapos, also guys, kung mayroon naman tayong extra, bili rin tayo ng mga vitamin C na tablet. Okay? Kasi kahit papano, I know it's not natural, pero of course, kahit papano, nakakatulong din yan sa atin. Sabayan na lang natin ng natural na fruits. Okay? So, mataas yung vitamin C content level natin, mas nakakatulong yon sa katawan. Okay? So, since, konti na lang tayo kumain ng baka, right? So, mag-focus naman tayo sa milk. So, mga milk products guys, okay yan. Hindi raw yan nakakataas masyado ng uric. And yeah, itlog, of course, at least maganda rin yan sa liver. Siyempre, kung maganda ang liver, sooner or later nakakatulong din yan sa kidney natin. Okay? Kasi nafi-filter out na ng liver, tas filter out pa ng kidney. So, yun, nawawala yung uric acid. Bumababa yung uric acid. And of course, guys, tubig. Okay? Water. Kasi the more ka umiihi, the more mo nalalabas daw yung mga negative, mga toxic sa katawan. So, nakakababa ng uric acid yung pag-jingle. Okay? So, that's basically it, guys. Of course, kung may time, exercise din. Okay? Para pagpawisan. Right? Yun, pagpawisan and that's it, makakatulong talaga siya naka-filter out ng toxins or uric acid sa katawan. Okay, that's it, Pansit guys. I hope makatulong tong video na to sa inyo. By the way guys, I'm not a doctor or practicing medicine. It's just that ito lang yung mga nakuha ko sa research. And of course, it's still best guys to
consult your doctor. Okay? May mga HMO naman kayo, so gamitin nyo na lang. But anyway guys, if you have no time, hopefully this blog can help you out. Okay? So once again, thank you so very much, and I'm nice to be back. See you again the next time. Bye for now.